Yo, 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 what's up? Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat? How's your Saturday evening going on? And how's your weekend so far? Kumusta kayo mga tol? Kumustis? And welcome back to another episode of TRSP. And again, this is your boy with an I. Okay, my name is Jimmy Kings and welcome. And if bago ka rito sa TRSP, welcome also. And I recommend na i-check my first 6 episode and still up here dito sa Spotify. Alright? And habol ka, catch up, tol. Salamat sa pakikinig. And kumusta kayo lahat? May tanong ako sa inyo, sino na ang nabiktima nitong planeta na to? Alright? Last April, ito yung usap-usapan ng mga tao eh. Hindi naman usap-usapan, pero sa mga friends mo na mahilig sa astrology or something, lagi itong maririnig sa kanila. Pero mapapatanong ka, ano atraso ng maliit na planeta sa kanila or sa ating lahat? And mapapatanong ka rin sa sarili mo. Maski ako napatanong dati nito. So, what the fuck is Mercury retrograde? No? Ano yun? Paano siya nakaka-apekto sa buhay natin lahat dito sa planetang Earth? Okay? So, grab your favorite drinks, mga tol, no? Your Alfonsos, your San Mig Lights, Lemon Juice, at kung ano-ano pa. Kahit RC Cola pa, basta may yellow, goods yan. And samahan nyo uli ako for less than 30 minutes sa mga buhay nyo at ating sisihin ang isang mumunting planeta na pinagmumulan ng mga bagay sa buhay mo na nakakapunyeta. Alright, BRB, kita-kits, intro muna. You're listening to the Random Shine Podcast on Spotify. Ating pag-usapan mga bagay-bagay habang tumatagay sa loob man o labas ng bahay. Gagawa ng ingay kahit anong usapan, lahat din natalakay. Samahan nyo ko sumalakay, mga topic sabay-sabay, may let's talk about some random fucking shit. It's me, your boy with an I, Jimmy King. Welcome back to another episode of TRSP. Jimmy King. Let's G. Yo ho ho! Okay, welcome back. Welcome back sa The Random Shite Podcast, no? And again, it's me, your boy, with an I, Jimmy Kings. Alright. Okay, kumusta yung intro ko mga tol? Okay ba? Let me know. Or gusto nyo palitan natin? Kung di nyo trip, palitan natin. Madali lang akong kausap. Pag di nyo trip, palitan. Pag ayaw, wag pilitin. So, alright. Ayos ba? Let me know. Let me know. Maraming communication methods dyan. There's messenger, merong in-person, merong email, and also, you can tell it to me sa pamamagitan ng smoke signals, no? Okay. O nga pala, may naalala ako. Segue tayo. Bago tayo dumako sa main topic ng episode 7. Alright, napakabilis, episode 7 na, no? Segue muna tayo. Okay, inom muna ako saglit. From now on, parang mas okay gumawa ng episode while tumatagay, no? Parang mas good siya para for me. Okay, segue muna. Nga pala, naalala nyo yung question ko last episode 6 na kung ano yung tawag dun sa you don't give a fuck and at the same time you do give a fuck. Okay, may tawag dyan mga tol. And according to a friend, no, ang tawag daw doon ay non-chabothered. Di ba? Very witty yun. Nice. Thanks, Miss D, para sa kasagutan na yan. May tawag pala ron sa tanong ko ngayon. Non-chabothered, no? Last episode, ganun ako eh. Parang non-chabothered sa mga bagay-bagay. But now, natulog lang ako and now I'm medyo nonchalant as fuck na, no? Frankly, my dear, I don't give a fuck. For now, okay. So, nawala yung pake ko, hindi ko alam kung saan ko nilagay para sa ibang tao, bagay at pangyayari. Pero, para sa inyo mga listeners, syempre, matik, meron akong pake sa inyo.
Alright. Nang bola pa no? So, okay. Not-bothered, pero ngayon nonchalant na. Nonchalant, the most overused word of 2024. Alright, moving on. Okay na yun pala yung tawag doon, no? Not-bothered. Very witty. Moving on. Okay, nga pala, naalala ko na naman. Dami ko naalala, no? Nga pala, due to insistent demand, meron tayong mini secret shoutout section at the end of this episode. So, dyan lang kayo mga tol, yung mga nagpa-secret shoutout sa akin. Hang on tight mga tol. Hang on tight, kapit lang. Okay, so back to topic tayo. BTT. What the fuck is Mercury retrograde? No, Mercury. Hindi yung Mercury drugs, yung planeta. Okay. What the fuck is Mercury retrograde and how does it affect you and your life? No? Actually, medyo late topic to kasi yung last Mercury retrograde actually happened nung April. Pero okay lang kasi I'll just think of this as a late and advanced episode as well, tackling Mercury retrograde kasi mangyayari uli siya this August, no? Nangyayari siya every 4 months as far as I know. Ganun yata siya. And Mercury retrograde. Napakahaba sabihin, no? Pag paulit-ulit. So, gawa natin paraan. From now on, let's refer to Mercury retrograde as MR. Alright? MR. Okay, tagay mo na. Alright. MR. What is MR? O sige, what is retrograde muna? Okay, basic astronomy tayo mga tol. Retrograde, ayon sa dictionary, retrograde means moving backwards or paurong. Parang yung isip ng ibang tao dyan sa paligid nyo. No? Yung pag-orbit ng Mercury sa araw kasi normally east to west. East to west. So, kaya lang nasasabi na may retrograde, may times of the year kasi na nagkakaroon ng optical illusion dito sa atin sa planetang Earth, no? Nagkakaroon ng optical illusion na umo-orbit si Mercury in reverse, parang paurong daw yung tingin nila kay Mercury. Imbes na east to west, naging west to east naman siya. For 3 weeks yan, And for 3 weeks na yon, nangyayari daw yung kung ano-anong kapunyetaan sa buhay nila or kamalasan, no? Okay. And speaking of orbiting, mabilis kasi umikot si Mercury sa araw kasi siya yung first planet na malapit sa araw. Mga 88 days, I think, bago siya makaikot ng isang ikot sa araw compared sa atin dito sa planetang Earth. 365 days. So, pare-pareho naman nagre-revolve sa araw yung mga planets, pero mas mabilis lang talaga tong si Mercury, no? Hindi dahil excited siya or something. Again, sabi ko kanina, siya yung closest to the sun. And kaya rin, na-observe ng mga tao dati yan Sa sobrang bilis niya, binangalan siya sa messenger of the gods, no? Roman gods. Messenger ng Roman gods. Or sa naman sa Greek mythology, yung equivalent niya is si Hermes. Yung mamahaling bag ni Jinky. Okay, social na bag. And I bet familiar ka sa logo ng Mercury Drug also, no? Siya yung logo nila. Yung may tao na may pakpak sa helmet tsaka sa paa, I think. Siya yun. Okay. Okay, enough of that shit, no? Yung Mercury retrograde. Lumalayo na ako. Masyado ka nang pinuri si Mercury. Kala ko didis natin. So, basican natin, no? Ano yung MR? Paano yun nagiging optical illusion? Bakit ganun? Basican natin. Nakabiyahe ka na ba sa tol? NLEX, SLEX, TPLEX, sa SUPLEX? Pag may na-overtake ka na kotse, di ba, nagmumukha siya umaandar ng patras kasi mas mabilis ka sa kanya. Pero same direction lang naman yung tinatahak nyo. Tinatahak no? Or parang yung sa carousel, no? Hindi yung EDSA bus carousel, mga tol. Kundi yung nasa carnival, yung mga kabayo, no? Pag malapit sa iyo yung kabayo na umiikot sa carousel, ang paningin mo diyan is left to right. No? Pagdating naman ng kabayo sa kabilang side, is right to left na siya sa paningin mo. Yun yung movement ng kabayo sa. Okay, gets ba mga tol, mga gar, gets ba?
So, parang ganun yung MR. And may times na nagmumukhang paurong yung revolution niya around the sun. So, napapraning yung mga tao, bakit pa atras? Parang ganun yung iba na yan. I hope naliwanagan kayo. Kaya nawiwirdoan yung mga tao kasi patras daw. Which is normally hindi dapat. Okay, teka, inom muna ako. Ayos, shot. Naliwanagan ba kayo sa paliwanag ko sa MR na yan? No? So, eto na. How does it affect your life? Bakit marami naapektuhan ito? Bakit? And apparently, may kakaibang energy raw na dinudulot kasi itong MR sa mga tao dito sa planetang Earth. Diba? Parang, connect. So, yun nga, no? Mercury being the messenger of the Roman gods daw, pag nagloloko siya sa orbit niya, sabihin, nagkakanda, loko-loko rin daw yung communications dito sa mundo. Ayon yan sa mga kaibigan nating mahilig sa astrology, no? Di ba, we all have that one friend yung mahilig sa astrology, no? Nakaka-apekto daw ito sa communications, yung MR, di lang sa love life, no? Kundi sa lahat, sa work, sa bahay, or even sa pagsakay mo sa jeep, yung hindi ka naririnig ng mama pag inihingi mo yung sukle. Yun, madalas mangyayari yun pag Mercury retrograde. May failure in communications daw pag MR. Okay, inihingi mo yung sukle, di marinig. Pero kahit wala namang MR, nangyayari yan eh. Okay, communications, nagkakanda leche-leche ang communication. So, kaya kadalasan sinisisi MR sa mga failed relationships dahil nga yun, miscommunication, lack of communication, di nagkakaintindihan and shit, so which leads to misunderstanding and then teggy, breakup, no? Parang lang to yung episode, yung hindi magtatagal yung mga magjowa na yan. Okay. So also, yung MR daw sabi, it causes anxiety, no? I don't know why and how. Mga decision making daw na apektuhan, delayed travels, yan. Apektado yung mga tao, yung mga mood swings, yan. Marami raw na de-depress pag may MR, nagpipik yung irritability and shit, no? Maraming irritable kapag MR daw. And parang, ewan ko, di ko napapansin. And also, may impact din daw ito sa mental health. Sabi. Parang gusto ko maniwala nga minsan eh. Okay, yung ibang epekto naman daw ng MR, no? Yung mga petty or small na kamalasan sa buhay, no? Na late ka sa work, sisihin ng MR. Sumemplang sa motor, MR. Nawala yung pares ng isang medyas mo, sisihin mo si Mercury, tumakbo ng paurong. Okay. Natapunan ng tsaa sa MRT, MRT. Okay. Humingi ka lang ng yelo sa counter, tapos pagbalik mo, niligpit na pala ng crew yung half-eaten 2-piece chicken joy mo, no? MR, kasalanan naman ng MR. Nagasgasan yung kotse mo, MR, no? Kawawang Mercury to, laging nasisisi, no? Dahil sa mga bagay-bagay na nangyayari, no? Apektado talaga yung communications. Speaking of communications, no? Na wrong send ka, okay, MR. Sisihin mo yung MR. Paliwanag mo sa jowa mo na wrong send ka dahil sa Mercury retrograde. Okay, so what's my take on this? What's my take on this MR bullshit na to? May epekto ba talaga to? Yung paggalaw ng planeta na to, may epekto ba to sa buhay natin? For me. Drum roll, my take on MR. Nakaka-epekto ba siya? My answer is no. For me lang to. Okay? So, for me, walang epekto yung pag-orbit ng Mercury sa buhay mo, no? Kasi nga, optical illusion lang yan na na-observe ng mga sinaunang astronomers. Yung mga sinauna, kasabayan ng mga panahon ng usong-uso pa yung superstitions or pamahiin, no? Kasi yung MR, base lamang sa mga yung lumang paniniwala ng mga tao na naka-carry over lang yung modern times, no? Through astrology.
So, kahit ano pa yung ikot ng isang planeta, no, kung clumsy or careless na tao ka, magkakaroon ka talaga ng petty kamalasan sa buhay mo. Or kung shitty lover ka, walang kinalaman yung Mercury sa mga failed relationships mo. Okay? Okay? So, the best way to cope with MR is be responsible, no? Have some accountability. Huwag nating sisihin yung planeta na nananahimik dun sa ilang million miles away from us, no? Eh, hindi nga natin nakikita ng sa mga naked eye natin yun eh. Okay? Yun, accountability. Be responsible lang sa mga kilos mo. And, parang yung Michael Jordan meme, stop it. Get some help. Okay? Kasi, mga tol, life is what you make it, no? Ikaw yung humuhubog ng sariling, kapalaran, hindi yung mga planeta. Ikaw mismo. May sarili kang energy na ine-exude. Ine-exude? Okay, may sarili kang energy na ine-exude towards other people, no? Yun. And, ikaw ang may kasalanan lahat, hindi yung Mercury, okay? Mercury is you, it's me, tayong lahat. So, ganun lang yung analogy ko dyan eh. Sisihin natin yung mga sarili natin. So, isipin natin na tayo si Mercury. So, parang sinisisi na rin natin si Mercury. Okay, so, kung kumatakbo ng paurong yung buhay natin, no, at pakikitungo natin sa iba, okay, walang dapat sisihin kundi ang mga sarili natin. Alright? Okay. Teka, shot muna ako. Shot. Okay, going back, no? Walang kilalaman yung yung nananahimik na planeta sa attitude mo or sa perception mo sa buhay. So, mas okay siguro gawin mo pag MR is mag-reflect ka, mag-reassess ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Okay? Okay? Walang chaser eh. Okay? Mag-reassess ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Mag-double check ka lagi ng mga sinesend mo. Isa ka pang hayop ka para hindi ka na wrong send. Alright? Tapos isisihin mo yung Mercury. Okay, so bottom line. If naniniwala ka sa MR at sa epekto nito na nakaka-apekto to sa buhay mo, goods, okay yan. Paniniwala mo yan eh. MR is for you. Mercury retrograde belief is for you. Walang makakatanggal, makaka-alisay niyan, no? Nobody can take that against you. And but for me, mga tol, it's just basically simple science lang. Basic astronomy. And you're just a shitty person. Okay, kidding aside. It's just basic science. So, I hope naliwanagan kayo sa Mercury retrograde, no? Na nagpakaba ng maraming tao or magpapakaba pa sa August sa susunod na another 4 months. Alright. I hope naliwanagan kayo. Kumusta? Ayos ba ang episode natin about Mercury retrograde? Telling me. Alright, that's it for episode 7. Again, I hope may natutunan kayo. And also, ibang topic na tayo. Alright, good news mga tol. May nadagdag na naman sa followers natin. Thank you very much, new followers. And remember, kung sumusubaybay kayo, no, I said, wala akong pakialam sa numbers na yan, stats na yan. No? Well, I lied. Actually, I do care about figures na. It gives me motivation. Yung mga numbers na yan, nakaka-motivate siya para pagbutihin ko pa ang podcast na to. And also, I do care sa inyo, syempre. And sa mga positive feedback nyo na natatanggap ko. Minsan, nagsasabi sila sa akin na goods daw. May nabibitin pa nga. And meron pa dyan na nagsabi, no, na nakaka-inlove daw ako magsalta. Uy, wag kang ganyan, madam. Bawal yan. Chill ka lang. Okay, so may mga natatanggap tayong ganung feedback through PMs and in person. Maraming mga salamat mga tol, Gar, Mare at Pare. Okay, as promised kanina, no, secret shoutout tayo. Tagay uli ako. Shout tayo, tagay din kayo. Daya nyo eh. Secret shoutout. Alright, what's up sa'yo? Ikaw na naman. Scarlet Witch ng Welcome Rotonda. Kamusta ka?
Basta ka, basta ka. Salamat sa pakikinig. Consistent yung pakikinig mo. Also to Boss Apeng. What's up sa'yo? Boss Apeng, kumustis? And also, nagpapabati raw. Shoutout daw kay alias Takoyazi. Baka naman. Alright. And also, last but not the least, no? Ito, isa sa mga apports to eh. What's up daw to Boy Loitering? Welcome to the party, my friend. Boy Loitering. What's up sa'yo? Chill ka lang, ha? Huwag kang paghala-gala. Okay. So, let's wrap things up and see you on episode 8. What's in store for us sa episode 8? Episode 8. Ano ba? Okay. Alright. We'll be talking about uso din to eh. Mixed S. Alright. Parang masarap pag-usapan yung mixed S. Ano yung S? Hulaan nyo. I'm not gonna be these are seafoods, hindi seafoods, no? I'm not gonna be talking about mixed seafoods on episode 8. Okay, we'll be talking about mixed fucking signals, mga tol. Mukhang okay na topic yan for me. Okay, anybody want to be a co-host about mixed signals, hit me up. And pag wala namang conflicts, sked natin, no? Tirayin natin yan. Baka matira pa ng iba eh. Or kung wala namang maglalakas ng loob, okay lang. Walang maglalakas ng loob maging co-host for episode 8, that's fine for me. Ako muna hanggang maging comfortable kayo na gusto nyo nang sumalang dito sa TRSP. Alright, so that's it for me. And iiwan ko kayo ng isang song for the week, no? It's called Elevate. So dyan lang kayo. Goods tong song na to. And again, salamat sa inyong supporter. I hope marami kayo natutunan about sa planetang Mercury at sa mga dinudulot nito sa ibang tao dito sa planetang Earth. Salamat sa inyong supporter. And it's me, your boy with an I. Again, Jimmy King saying adios, muchachos. And see you later. Bye!